everyone! Kamusta kayo? I hope you guys are all doing well. So, nakarating ka sa part na to, ibig sabihin natapos mo yung intro ko at dahil doon, thank you so much. So, by the way, my name is Mars and ako ang creator ng channel na to. And this channel na ginawa ko ay may objective na makapag-provide ng tutorials for free sa paraan na mas maiintindihan ng nakararami. So, our target audiences are, of course, una students, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang na pag-aralan to sa school. Dahil ang medium of instruction sa school ay English, marami ang mga hyperlucent na words na magagamit, lalo na related to information technology. And syempre, kapag medyo bago tayo, ang mga bata, medyo mahirap yan mag-grasp agad-agad. So ako, susubukan ko na concise at clear ang language na gagamitin ko dito. And ang medium of instruction na gagamitin ko dito, kung hindi man purong Tagalog, Taglish, pero i-explain ko sa inyo yung mga gamit ng mga bagay-bagay sa mga application na yun. So, ang next target employees, this channel would help them to save time, lalo na kung sobrang daming data ng kailangang gawa ng report. Sa office pa naman, meron palagi tayong deadlines and very important na matapos natin siya in a timely manner. Ang sunod ay mga business owners, especially doon sa mga nag-uumpisa pa lang at gusto i-track ang progress ng business nila, malaman kung magkano ang mga operational expenses nila, magkano ang net profit na meron sila monthly. Another one is career shifter. Lalo na yung mga nasa corporate world at gusto mag-freelancer or virtual assistant, isa sa mga skills na hinahanap ng client ay proficiency sa iba't ibang application, lalo na doon sa mga application at software na kayang mag-manipulate ng data. So kung ready ka na matuto, paki-click naman ang subscribe button, hit mo na din yung notification bell, nandyan ka na rin lang naman, palike na din. Tapos, paki-share na rin to sa iba para share tayo ng blessings. Let's get started! Okay, so hi everyone. So ang first segment na ituturo ko sa inyo ay about Excel. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay mga basic parts ng Excel kasi importante na alam mo kung ano-ano yung mga basic parts nila at kung saan siya ginagamit. So let's start. Okay, so ang una mong makikita, title bar. Sa taas, yung book 7 na yan, mapapalitan yan once na sinave mo na siya, tapos pinalitan mo ng pangalan yung file. So, ang tawag doon, file name. Diyan siya lalabas. Ang next area na kailangan din alam natin ay itong mga tabs. Kasi sa mga tab na yan, dyan nakapaloob yung mga iba't ibang commands na gagamitin mo in manipulating your data sheet. So, kung makikita mo dito, page layout yung nakaklik. So kapag page layout daw, from the word itself, yung page ang ima-manipulate mo, syempre ang mga commands niya, font, alignment ng page, numbering ng page, style ng page. So, ganun siya. So kapag nilipat mo yan sa insert, draw, formulas, data, etc., may iba't ibang command pa yan. So, anong tawag doon sa mga commands na yun? Ang tawag doon, ribbon. So, doon sa ribbon, doon mo makikita yung iba't ibang command na pwede mong i-apply sa data mo kung ano yung nire-require sa'yo. Ang sunod, etong part na to. Quick Access Toolbar ang tawag dyan. Yung iba, bihira yung gamitin. Pero, helpful yung part na yan kasi pwede mong ipin dyan yung mga malimit na function na gamitin like pag o-open ng bagong document, pag-save. So, pwede mo dyan. Kung nakikita mo yung arrow na to at ganito ang version ng Excel mo, pag clinic mo yan, magkakaroon niya ng option na lalabas. Biglang may dialog box na lalabas. Tapos, you have an option to click check para ma-pin mo siya dito sa taas. So, ang next, ito. Siguro nagtataka yung iba kung ano to kapag halimbawa unang tingin mo. Yan yung formula bar.
Diyan mo ini-insert yung mga formula na ginagawa mo. Diyan mo siya isusulat. So pagka-click mo ng cell, halimbawa yung cell, dun mo ilalagay. Dapat dun nakalagay yung result niya. Click mo yung cell na yun, tapos diyan ka magsusulat ng formula. Actually, pwede rin sa cell. Either way naman. Pero kung medyo mahaba ang formula mo, mas maganda diyan sa taas gamitin. Okay, so yan, ang tawag dyan cell. Yung mga nakikita nyong rectangles sa sheet nyo, ang tawag dyan cell. So dyan natin hina-house yung mga data like names, numbers, formula. Dun siya kasi gagana. So, lahat ng data na nilagay mo dyan sa mga cells na yan, ibig sabihin, yun yung mga pwede mong i-manipulate. So, yung susunod naman, yung dalawang yan, ang tawag dyan scroll bars. So, i-scroll mo lang siya para makita mo yung mga data mo na medyo, like for example, pag madami ng laman yung Excel mo, tapos hindi mo na makita kung ano yung nasa taas or nasa baba, yan yung gagamitin mo. Up and down, tapos left to right, right to left lang naman siya. Okay, ang sunod, ito. Ang tawag dyan, column. So, yung mga patayo na linya na yan, yung under ng A, B, C, D, E, F, G, tawag dyan column. Minsan kasi, like for example, pumunta ka ng insert. Malalaman mo doon kung mag insert ka ba ng column or row. So, dapat alam mo kung alin yung column at saka alin yung row. So, ito siya. Yung mga patayo na yan, yan yung column. Siyempre, kung may column, meron ding rows. Yan naman yung mga naka-horizontal. So, same lang din ang function yan sa column. So, kailangan lang alam mo siya kung alin yung rows at saka alin yung column para kapag nag-search ka, alam mo rin kung ano yung at kung saan mo siya hahanapin. So, yun muna tayo for today. Thank you so much for watching. Magpo-proceed tayo sa next video para mas makita nyo kung ano ang function ng mga parts na to ng Excel. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, hit the notification bell, pa-like and share na din. Maraming salamat.